Sa aklat po ng unang Samuel, Kapitulo 30, talata po ay 6 at 7. At nagdalamhating totoo si David sapagkat pinagsasalitaan ng bayan na batuhin siya, sapagkat ang kaluluwa ng buong bayan ay pumanglaw, bawat tao dahil sa kani-kanyang mga anak na lalaki at babae. Ngunit si David ay nagpakatibay sa Panginoon niyang Diyos. At sinabi ni David kay Abiatar na saserdote na anak ni Ahimelech, isinasamo ko sa iyo na dalhin mo rito ang ephod. At dinala doon ni Abiatar ang ephod kay David. At sumangguni si David sa Panginoon na nagsasabi, kung aking hahabulin ang pulutong na ito, ay aking kaya nga abutan sila. At sinagot niya siya, iyong habulin sapagkat tunay na iyong aabutan, at walang pagsalang mababawi mo ang lahat. Pagpapala po ang sumating sa maling pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Good morning po mga kapatid. Isang mapagpalang araw po muli ang pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon upang tayo po ay umuwi at lumuwalhati sa kanyang banal at malinis na pangalan. At yun din mga kapatid, sa unang araw ng isang linggo, tayo po ay makapagsama-sama na magkakapatid upang sumamba po sa kanya sa Espiritu at katotohanan. Ngayon po umaga mga kapatid ay tunghayan po natin muli ang isang pag-aaral sa Biblia na may kinalaman po sa atin pong serye o sa series natin ng aklat ng unang Samuel. At sa umaga po ito mga kapatid ay tatapusin na po natin yung aklat. Meron pa po itong natitirang 3 kapitulo, chapter 29, 30, and 31. Sa atin pong kapatid na taga-ibang lokal, ito po ay historical na expository. Sinimulan po natin ang chapter 1, tapos ngayon matatapos na tayo chapter 29. Kung gusto nyo pong reviewin, meron po tayo YouTube channel, nandun po yung pagkalaki natin mula chapter 1. So nandun po lahat po ng mga bawat kapitulo po ng unang Samuel at mga talakay po sa iba't ibang aklat po sa Biblia. Ngayon po umaga mga kapatid ay tayo nag-awitan. Napakaganda po ng ating mga inawit. Ano po? At natutuwa po ako sa music ministry po natin. Ngayon pong mga nakakaraang mga linggo at mga buwan, bago po sila tumugtog ay nakikisangguni po sila kung sino po ang tumatalakay, ano ang paksang tatalakayin. Ano po ang napansin niyo po sa tema ng ating mga inawit? Ano halos ang inihahatid ng mga inawit nating mga kanta? Ano po yung nilalaman? May nakapansin po ba? Magbabalik sa iyo, Ama. I'm coming back to the heart of worship. Ano pa yung isa? To my life lay down, I surrender now. Ano po ibig sabihin ng mga kinanta natin? Ito po ay may kinalaman sa pagbabalik loob ng isang tao sa Panginoon. Ang ating pong pamagat ng ating pong pag-aaralan ngayong umaga ay biyaya ng pagbabalik loob. Yan po ang ating pamagat. Ito po hinango po sa unang Samuel Kapitulo 29, 30 at 31. Ang aking pong binasa ay nasa chapter 30, verse 6, 7, and 8. Biyaya ng pagbabalik loob. Ito po mga kapatid ay may malaking kinalaman doon po sa istorya ni David at ni Saul. Samantalang si David ay matagal ng panahon na pinahihirapan ni Saul ng paghabol ni Saul sa kanya. Tumigil na po si Saul sa paghabol at pagtatangka ng pagpatay kay David. Si David sa pagkakataong ito ay nakatira na po doon sa Siklag. Yun po yung bayan na ibinigay ni Haring Akis na taga Pilisteo. Nung nagpunta doon si David sa Pilisteo para magtago laban kay Saul, sabi ni Akis, dito ka na lang tumira dahil hiningi po ni David na magkaroon siya ng sariling lugar na pagtataguan o pagtutuluyan kasama ng kanyang mga bataan na 600. So si David at kasama yung kanyang 600 dito sa Siklag dinala, dito sila nagputa. Malaking bayan din po ito. Bagaman maliit po siya ng bayan para sa ibang lugar, pero para magkasya ang 600 na katao at mamumuhay sila doon, malaki-laki rin po yun, 600. Isipin nyo na lang yung bilang natin ng convention nasa 300 plus, kulang-kulang 400.
kung tayo titira doon sa court na yun, hindi tayo magkakasya, maliit yun. Kailangan natin kahit pa paano isang subdivision man lang sa 600 na katao para magkaroon ng kanya-kanyang bahay at matitirahan. Habang nasa Siklag po sila, itong mga Pilisteo ay gustong sumalakay na ngayon dito sa Israel. Nung sila sasalakay na, si Saul nangamba. Sabi niya, hindi na ako sinasagot ng Panginoon, hindi na ako kinakausap ng Panginoon kahit sa panaginip, kahit sa propeta, kahit sa anong paraan o sa sacerdote, wala na. Ano pong ginawa ni Saul? Pumunta doon sa babae sa Endor at nakipagsanggunian. Doon siya humingi ng payo. At nakausap po niya doon si Samuel. Sa kanilang pag-uusap, natatandaan niyo yung sinagot ni Samuel sa kanya na napakasakit sa kalooban ni Saul. At sabi, ngayong araw na ito hindi matatapos. Ikaw at ang iyong mga anak o sambayan mamamatay. Binigyan na siya ng ultimatum ni Samuel. Pagbalik niya, dumating na po itong chapter 29 at 30 at 31 kung saan ang sabi po sa chapter 29, pinisan nga ng mga Pilisteo ang lahat nilang hukbo sa Aphek at ang mga taga-Israel ay humantong sa bukal ng Jezreel. Itong Jezreel, mga kapatid, meron po itong isang lugar na tinatawag na Megiddo. Yung Megiddo, yun po yung lumang pangalan niya. Ngayon po, sa bagong tipan, meron pong hula sa Apokalipsis na magkakaroon daw ng huling laban na tinatawag na Armageddon. Kung narinig niyo yung termino Armageddon. Yung Mageddon, galing po yung sa Megiddo, na kung saan doon daw magkakaroon ng huling laban. Dahil po itong Megiddo, laging meron pong laban dito. Dito nagkakaroon ng paglalaban ang Israel at ang kalaban ng Israel dito sa Megiddo, sa lugar po ng Jezreel. So dito po sila nagpanagpo. At ang mga pangulo ng mga Pilisteo ay nagdaan sa mga daan-daan at mga libo-libo at si David at ang kanyang mga tao ay nagdaan sa mga huli na kasama ni Akis. Si David ay ginawa po kasing personal bodyguard ni Haring Akis. So sila'y nasa likod, so yung daan-daan at libo-libong mga Pilisteo, lalaban na po papunta dito sa Israel. Meron pong tagpo dito sa verse 3, 29:3. Nang magkagi sinabi ng mga prinsipe ng mga Pilisteo, kung si Akis po ang hari, meron siyang mga prinsipe. Ibig sabihin, kung isang bansa, sa atin kasi meron tayong mga gobernador, di ba? Sa bansa natin, bawat yung mga lalawigan. At sa bawat lalawigan, Rizal, Cavite, may kanya-kanyang po yan, di ba, gobernador. Dito, sa panahon nila, tinatawag po itong prinsipe. So, sa bawat bansa noon, may mga prinsipe sila. Ito yung mga leader ng bawat lalawigan ng isang bansa. So, sabi ng mga prinsipe ni Akis, kasi baka akalain nyo, may mga anak si Akis dahil siya hari. Ito'y anak ni Akis, prinsipe. Hindi po. Ang ibig sabihin ng prinsipe dito, para sa atin, gobernador, ito, leader ng mga lalawigan. At sinabi ng mga prinsipe ng mga Pilisteo, ano ang mga Hebreyong ito? At sumagot si Akis sa mga prinsipe ng mga Pilisteo, hindi ba ito si David na lingkod ni Saul na hari sa Israel na napas sa akin sa araw na ito o ang mga taong ito? At hindi ako nakasumpong ng anumang kakulangan sa kanya mula nang siya lumipat sa akin hanggang sa araw na ito. Ngunit ang mga prinsipe ng mga Pilisteo ay nagalit sa kanya at sinabi ng mga prinsipe ng mga Pilisteo sa kanya, pabalikin mo ang taong iyan upang siya'y bumalik sa kanyang dako na iyong pinaglalagyan sa kanya. Huwag mong pababain na kasama natin sa pakikipagbaka. Baka sa pagbabaka ay maging kaaway natin siya, sapagkat paanong makikipagkasundo ito sa kanyang Panginoon, hindi ba sa magitan ng ulo ng mga taong ito? Sabi ng mga prinsipe, Haring Akis, anong ginagawa ni David dyan? Bakit kasama mo? Sabi ni Akis, okay to si David, wala akong nakitang kamalian sa kanya. Sinusunod niya ako. Hindi. Hebreo yan. Baka pagdating sa labanan, gamitin ko muna yung word ng bagong tipan, ng panahon ngayon, baka maghuda sa atin yan. Ganun yung ibig ng sabihin. Baka yan magtalo sira sa atin, habang tayo nakikipaglaban, tayo yung patayin yan, at yung mga ulo natin, ihandog niya kay Saul para magkaayos sila. Baka, yun nga, sabi nga sa salita ngayon, yung maghudas,
Diba? Ano ba yun? Ano bang termino mas dapat? Mag-traidor, ayan. Baka mag-traidor sa atin. Sabi pa doon sa 5, hindi ba iyan yung hari na inaawitan ng mga kababaihan nung natalo niya si Goliath? Ang sabi, pinatay ni Saul ang libo-libo, ngunit kay David ay ang kanyang laksa-laksa. Di ba siya yun? Ayan. So si David, hindi pinagkatiwalaan ng mga Pilisteo. Anong sinabi ni Akis kay David sa talatang 6? Nang magkaroon, tinawag ni Akis si David at sinabi sa kanya, buhay ang Panginoon, ikaw ay matuwid at ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok na kasama ko sa hukbo, mabuti sa aking paningin, sapagkat hindi ako nakasumpong ng kasamaan sa iyo sa araw ng iyong pagdating sa akin hanggang sa araw na ito, gayon may hindi ka kinalulugdan ng mga pangulo. Ayan. So nakuha niyo yung ibig sabihin ni Akis? Parang sinasabi rito saksi ang Diyos, buhay ang Panginoon, mabuti ang nakita ko sa iyo, mabait ka sa akin, very good ka sa akin, pero hindi ka talaga type ditong mga prinsipe, itong mga pangulo na to. Kaya ngayon, ikaw ay bumalik at yumaong payapa upang huwag kang kagalitan ng mga pangulo ng mga Pilisteo. So, si Akis nagpaubaya na kesa naman digmaan to Ang pinaka-importante sa digmaan, ang mga prinsipe ng bawat bayan at yung hari magkasundo. Tama? So, kaysa mag-away kami, David, umuwi ka na lang. Anong sinabi ni David? At sinabi ni David kay Akis, ngunit anong aking ginawa at anong iyong nasumpungan sa iyong lingkod habang ako'y nasa harap mo hanggang sa araw na ito upang ako'y huwag yumaon at lumaban sa mga kaaway ng aking Panginoon na hari. O Akis, ano nakita mo mali ko? Hari ka magdesisyon ka. Hindi dapat sila masunod. Hayaan mo, lumaban akong kasama mo para labanan natin sila, sabi ni David. At sumagot si Akis, verse 9. At sumagot si Akis at sinabi kay David, talastas ko na ikaw ay mabuti sa aking paningin, na gaya ng isang anghel ng Diyos. Ang ganda ng ang ganda ng paningin talaga ni Akis. At saka pansin niyo, kung magsalita si Akis, may diplomasya, may hindi siya haring, hindi David, pag sinabi umuwi ka. Pinapakalma pa niya para hindi magkagalit sila. Dahil maayos nga ang kanilang relasyon Sabi niya, mabuti ka sa aking paningin. Ikaw, tingin ko nga sa'yo, mukha kang anghel Pero, sinabi ng mga prinsipe, ng mga Pilisteo, ayaw niya sa'yo. Hindi siya aahon na kasama natin sa pakipagbaka. Kaya't bumangon kang maaga sa kinaumagahan na kasama ng mga lingkod ng iyong Panginoon na naparitong kasama mo at pabangon ninyong maaga sa kinumagahan at pagliliwanag ay yumaon kayo. So umuwi kayo, kinaumagahan, umuwi na kayo. Sa gayon, bumangon maaga si David, siya at ang kanyang mga lalaki upang yumaon sa kinaumagahan na bumalik sa lupain ng mga Pilisteo at ang mga Pilisteo ay umahon sa Jezreel. Yun na po yung chapter 29. Mamaya na po natin kukuhanin yung nilalaman po noon kung anong kung yun lang kasi pag-aaralan natin yung 29, kung yun kakatasin natin, maiksi lang. Mamaya na po natin pakita kung ano yung mga aral po doon sa chapter 29. For short, chapter 29, nagkaroon na ng desisyon, gusto ni David sumama, ayaw ng mga prinsipe ng Pilisteo, na magitna na si Akis, David, kaysa mag-away, umuwi ka na lang. Pero okay ka sa akin don't take me wrong, ganon. Huwag mong ipagkamali ang sinasabi ko sa iyo. Umuwi ka na muna, bukas ng umaga, saka kayo umalis. Yung mga prinsipe at saka yung hari, okay na sila. Pumunta na sila ngayon sa Jezreel para makipaglaban sa Israel. Chapter 30, pakilagay na po, 30 verse 1. At nangyari ng si David at ang kanyang mga lalaki ay dumating sa Siklag sa ikatlong araw na ang mga Amelisita ay sumalaki sa timugan at sa Siklag at sinaktan ang Siklag at sinunog ng apoy. Pauwi na ngayon si David papunta doon sa Siklag. Sa Siklag, yun yung bayan na binigay ni Akis sa kanya para doon sila magputa o magkampo. Sa pangatlong araw nang makita nila Siklag, sinunog na yung bayan na dapat nilang tutuluyan. At dinalang bihag ang mga babae at lahat na nandoon at ang maliliit gayon din ang malalaki. Hindi nila pinatay ang sinuman, kundi kanilang dinala at nagpatuloy sa kanilang lakad.
ang ano nangyari dito, wala namang namatay sa mga kamag-anakan nila, sa mga asawa nila o sa mga hayop. Lahat lang kinuha ng mga Amalek. May mapapansin po kayo dito, verse 30, verse 1. Chapter 30, verse 1. Pakilagay po muli. Pansin niyo po ito ha. At nangyari ng si David at ang kanyang mga lalaki ay dumating sa Siklag sa ikatlong araw na ang mga Amalekita, yung mga taga-Amalek. Napansin niyo, may Amalek pa. Di ba sabi ni Samuel kay Saul, pumunta ka sa Amalek na matagal ng kalaban ng Israel, patayin mo silang lahat. Lipulin mo, huwag ka magtitira, bata, matanda, babae, lalaki. Huwag ka magtitira. Anong sabi ni Saul? Pinuksa ko lahat. Ibig sabihin, hindi niya pinuksa lahat. Tingnan niyo, may natira. At yung natira, yun yung sumalakay sa Siklag na bayan o sa kuta ni na David. Palagay niyo, kung si Saul ay sumunod noon kay Samuel na patayin lahat ng Amalek, mangyayari kaya ito? Hindi, di ba? So katunayan talagang hindi napatay ni Saul lahat ng taga-Amalek. May tinira talaga siya. At karamihan dito, mga elite soldier yan. Kasi doon po sa chapter na yun, ang itinira niya yung mahahalagang tao. Ang mga walang kabuluhang mga tao, yung mga alipin, yung mga pangkaraniwang tao, yun ang pinagpapatay niya. Pero yung mga elite, yung mga makabuluhang tao, yung may mga halagang tao, yung mainiwan niya. At yung mga yun, yung mga sumalakay sa Siklag. Verse 4, nang magkagay si David at ang bayan na nasa kanya ay naglakas ng tinig at umiyak hanggang sila'y nawalan ng lakas na umiyak. Anong ibig sabihin nung ganong klaseng iyak? Sa pagkaalam nila, wala na silang kamag-anak, wala na silang babalikan. Kasi sunog yung bayan eh. Hindi pa naman nila alam yun eh. So kayo mga kapatid, pag uwi nyo sa bahay nyo, nasusunog, walang nagbalita sa inyo kung nasan yung pamilya nyo, anong mararamdaman nyo? Tupok sa apoy yung bahay nyo. Diba? Iba yung kalooban nun. So isipin nyo, yung 600 ni David na lumabas para makipaglaban sana, pagbalik, wala na yung pamilya nila. Gaano kasakit yun? Diba? So ang ginawa nila, sila po ay umiyak hanggang sila'y nawala ng lakas umiyak. Ano ibig sabihin nun? Gaano kasakit yun? Nawala ng lakas umiyak. Talagang dapa yun, bagsak ang kalooban nun, pati lakas ng katawan nila doon, wala yun. Ewan ko lang kung makakain kayo pag ganun ang nangyari sa pamilya nyo. Diba? At nagdalamhating totoo si David. Ito na po yung binasa natin kanina sa verse 6. At nagdalamhating totoo si David sapagkat pinagsasalita ng bayan na batuhin siya. Sa verse 6, bukod sa nasunog pa yung bayan, si David pa yung sinisisi ng mga kasama niya. O, dagdag sakit pa yun. Parang magkakasama tayo dito, ba't ako sinisisi niyo? Diba? Gaano kabigat ang kalooban ni David? Sapagkat ang kaluluwa ng buong bayan ay pumanglaw, bawat tao dahil sa kani-kanyang mga anak na lalaki at babae. Ngunit si David ay nagpakatibay sa Panginoon niyang Diyos. Verse 6. Alam niyo mga kapatid, when my life laid down, I surrender now. Dapat ganun tayo. Sa panahon na tayo ay nakararamdam ng pagbagsak, wala ka nang magagawa. Meron kang inaasahan, hindi mo nakuha. Meron kang gustong mangyari, hindi nangyari. The only thing na pwede mong gawin mga kapatid is to surrender to the Lord. Wala ka nang pwedeng gawin. At yun ang gusto ng gawin, yun ang gusto ng Panginoon eh. Kahit ikaw ay may kaya, maayos ang nangyayari sa iyong buhay, you surrender to the Lord. Hindi ka pwedeng magmalaki na meron ka nito, ay hindi mo napapansinin ng Panginoon. Kailangan, lagi kang nakasurrender sa Panginoon. Kasi kahit anong meron ka ngayon, kahit yung pinakamayamang tao, napakaliit mo pa rin sa paningin ng Panginoon. Kailangan surrender ka sa Panginoon. Kailangan pa bang iparamdam sa iyo ng Panginoon ng ganito para sumurrender ka sa Panginoon? At ganoon ang nangyari kay David. Para magbalik loob si David, ito ang nangyari sa kanya. Si David ay nagpakatibay sa Panginoon niyang Diyos. Ang maganda rito mga kapatid, yung reaksyon ni David sa nangyari. Ang problema kasi sa tao,
pag may nangyayari, iba ang nagiging reaksyon. Tama ba? Panginoon, lingkod mo ako, ba't ganito ang nangyayari sa akin? Aalis na ako. Buti pa sa iba, gumiginhawa sila. Bless na bless sila. Pag nung simula akong umatin dyan, lalong nagkaano ang buhay ko. Lalong tumalikod, hindi dapat ganun ang reaksyon ng tao. Dapat ang reaksyon ng tao sa tuwing nararamdaman mo ang pagbagsak ng iyong buhay, lalo kang kakapit sa Panginoon. At sinabi ni David kay Abiatar na saserdote, na anak ni Ahimelech, isinasamo ko sa iyo na dalhin mo rito ang ephod. At dinalaro ni Abiatar ang ephod kay David. Ano po yung ephod? Yun yung parang apron na breastplate. Nasa likod po nun, pag binuksan mo, yung ephod, may bulsa po yung dito. At doon nakalagay yung dalawang bato, yung Urim at Tumim. So magtatanong siya sa Panginoon, Panginoon, kung susundan ko ba sila tahabulin, naabutin ko po ba sila? Bunot siya ng bato, pagbunot niya ng isa, at ang naging sagot ay ito, parang yes or no, parang ganon. Pagbukas niya, yes. Ang sagot, iyong habulin sapagkat tunay na iyong aabutan at walang pagsalang mababawi mo ang lahat. Ayan. Yun ang naging sagot ng Panginoon. Sa gayo yumaon si David siya at ang 600 lalaki na kasama niya at naparoon sa batis ng Besor na kinaroroonan niyong naiwan sa likuran. So, dumiretso si David. No question. Verse 10. Ngunit hinabol ni David niya at ang 400 lalaki sapagkat ang 200 natitira sa likuran na mga pata na hindi makatawid sa batis ng Besor. So, meron siyang 600, 400 ang sumama sa kanya, may 200 pata, ibig sabihin, sobrang patig, sa atin tawag over patig, pagod. 400 yung sumama sa kanya. Sila'y nakasumpong ng isang taga-Ehipto sa parang. Tingnan nyo rito. Nakasumpong sila ng isang taga-Ehipto sa verse 11. Dinala siya kay David at binigyan siya ng tinapay at kumain, binigyan siya ng tubig na maiinom. At binigyan siya ng isang putol na binilong igos. Alam niyo yung binilong igos? Yung fig. Tinatawag, sa Shopee makabil kayo nun. May ganyan lang sa kaliit yun. Parang mas malaki pa siya sa alateres. Mas maliit sa duhat na bilog. Binilong igos. Dalawang buwig na ubas. Ano yung buwig na ubas? Raisin. Pasas. Kasi po yung pasas na i-store po yan sa labanan, hindi po mapapanis agad yun eh. Ano na yung preserved na. Pag kinain mo yun, yung sustansya pa rin makukuha mo. At ng kanyang makain, ng kanyang diwa ay nasa uli sa kanya, sapagkat hindi na siya nakakain ng tinapay o nakakainom ng tubig man ng 3 araw at 3 gabi. Yung taga-Ehipto na lalaki, 3 days and 3 nights hindi kumakain. Nung natagpuan ni na David sa kanilang paglalakbay, hinahanap kung sino ba itong bumihag sa sa mga kamag-anak nila o sa lupain nila. At sinabi ni David sa kanya, kanino ka ba nauukol at taga saan ka? At sinabi niya, ako'y isang binatang taga-Ehipto, bataan ng isang Amelisita. Yan. So isa daw siyang bataan o kasamahan ng Amelisita. At iniwan ako ng aking Panginoon sapagkat 3 araw na ako'y nagkakasakit. Yung mga taga-Amalek kasi sa labanan, kahit naman ngayon pagka ang isang kasamahan mo nagkakasakit, ano yan may tawag dun sa liability yan. Pag sinama mo yung may sakit sa labanan, kesa makahawak ka ng baril, siya pa yung hawak mo. So iwanan mo na lang para makalaban kayo. Mission first Ganun ang mga sundalo. Mission first. Balikan na lang yan ng medic. Kung mabuhay ka at mabalikan ka, good. Kung hindi, namatay ka sa labanan. Ganun na lang yan. So iniwan na siya. Kami ay sumalakay sa timugan ng mga Sereteo at nauukol sa Huda at sa timugan ng Caleb at aming sinunog ng apoy ang Siklag. Tingnan niyo po ulit ito. Ito bilatang taga-Ehipto ay kasama ng taga-Amalek. Ang sabi niya, aming sinunog ng apoy ang Siklag. Verse 14. Kung ikaw si David at kasama ka ng 400, nakita mo ang binatang taga-Ehipto nito na kasama ng taga-Amalek na sumunog sa bayan niyo sa Siklag, anong gagawin mo sa kanya? Sige, kayo po, yung totoo lang bilang tao, sinunog mo, kung anak ko yung nasunog mo, wala magagantihan yun, di ba? Anong ginawa nila David?
At sinabi ni David sa kanya, ilulusong mo ba ako sa pulutong na ito? Hindi siya nagtanim ng nagalit, pinakain pa nga nila eh. At sinabi, ipanumpa mo sa akin ng Diyos, hindi mo ako papatayin. Sabi ng pinag-aralan po natin ito eh. Sabi nung binatang taga-Ehipto, ipanumpa mo sa akin, hindi mo ako papatayin, sasamahan kita. Pero kasi yung mga tao noon, sa lumang tipan, hindi, malaki takot nila sa Diyos eh, na pag ikaw'y sumumpa sa pangalan ng Panginoon, di mo tinupad, alam nila, patay ako rito. Hindi ko pwedeng ipanumpa ang pangalan ng Panginoon na hindi ko naman gaganapin. So, ipanumpa mo muna. Sa takot, siyempre, pamanumpa siya. At aking ilulusong ka sa pulutong na ito. Verse 16. At ng kanyang mga lulusong narito sila'y nangalat sa buong lupa at nagkainan at nagiinuman at nagkakasayahan dahil sa lahat ng malalaking samsam na kanilang nakuha sa lupay ng mga Pilisteo at sa mga lupain ng Huda. So yung mga Pilisteo nagkakainan, nagkakasayahan dahil maraming nakuha ang samsam. At sinaktan ni David sila mula sa pagtatakip silim hanggang sa paglubog ng araw sa sumunod na araw. At walang taong nakatanin sa kanila, liban sa 400 bataan na nakasakay sa mga kamelyo at tumakas. Napatay ni David lahat, 400 lang yung nakaligtas, yung mga nakasakay kaagad sa kabayo at kamelyo at nakatakas. 18. At binawi ni David ang lahat ng nakuha ng mga Amalekita at nailites ni David ang kanyang 2 asawa. At walang nagkulang sa kanila kahit maliliit o malalaki man, kahit ang mga anak na babae, lalaki o babae man, kahit samsam man, kahit anumang bagay na nakuha sa kanila, ibinalik na lahat ni David. Ang sabi ni David sa Panginoon sa verse 10, sa panalangin niya, aabutan ko po ba sila? Ang sagot ng Panginoon, aabutan mo at makukuha mo o mababawi mo ang lahat. Tinupad ng Panginoon dito, nung nakipaglaban si David dun sa Pilisteo, nakuha niya lahat ng samsam, pati 2 niyang asawa, lahat babae, lalaki, mula sa maliliit na bagay, nakuha niyang lahat na bawi. Yan. Tandaan niyo po yun babalikan natin mamaya. At nakuha ni David ang lahat ng kawan, bakahan at dinala na nasa unahan niyong mga ibang hayop at sinabi na ito'y samsam ni David. At napalon si David sa 200 lalaki na totoong mga pata na hindi nakasunod kay David. Sa kanila namang pinuntahan sa batis ng Besor na sila'y lumabas upang salubungin si David, upang salubungin ang mga taong kasama niya. At ang lumapit kay David sa bayan, siya'y bumati sa kanila. Shortcut po natin itong 22 hanggang 31. Pagbalik po niya, kasama niya yung 400, si David 400, balik siya doon, naiwan yung 200, di ba? Pagbalik niya rito, dala-dala niya na lahat ng samsam, lahat ng mga actually, hindi naman talaga samsam yun eh. Ang ibig sabihin ka samsam, pag-aari ng ibang tao, kinuha mo, akin na to, samsam to. Binawi niya, kanya rin naman eh. Malamang si David, pati pag-aari ng Pilisteo, kinuha na rin niya. So, yun na lang samsam. So, nabawi niya akin, sabi kasi samsam, ibig sabihin, may nakuha rin siyang pag-aari din. Siguro, pati armas ng Pilisteo, nakuha na rin nila. Ngayon, itong mga lalaki na 400, ang sabi, dito sa 22, nang magkagay sumagot ang lahat ng masamang tao at ang mga tao na hamak sa mga yumaong kasama ni David ang sabi, sapagkat hindi sila yumaong kasama namin, hindi namin bibigyan sila ng samsam na aming nabawi. Sabi ng 400, ganito. David, hindi natin bibigyan yung 200, di naman sila nakipaglaban, naiwan sila eh. Tayo nagpakahirap, tapos bibigyan natin sila. Tama ba yung pananaw ng 400? Ano sabi ni David po dito? Huwag niyong gagawin yan mga kapatid ko. Sa ibinigay sa atin ng Panginoon na siyang nag-adya sa atin at nagbigay sa ating kamay ng pulutong na naparito laban sa atin. Huwag niyong gagawin yan. Kasamahan pa rin natin sila. Kung ano binigay sa atin ng Panginoon, we share it to everyone. Yan. Ganun ang naging ni David, naging kapasyahan. Mabuti ba yung pananaw ni David doon? May mga tao kasing ganito. Kami nagpakahirap dyan, tapos kayo ang makikinabang, kasama kayo sa pakinabang. Hindi. Magkakapatid tayo rito mga kapatid. Kaya ang meron sa bagong tipan, pag
bubukod at pagsimpan ayon sa kanyang giniginhawa. Ang tulong ng inyong lokal ay magiging tulong sa kabilang lokal. Ang tulong na ginagawa niyo ay makararating sa mga kapatid na lubhang nangangailangan. Hindi man sila nagpagal sa pananalapi na inyong naipon, pero ito ay malaking tulong sa kanila ayon sa kanilang kakulangan. Bakit po? Kasi ang lahat ng biyaya na ito ay hindi po sa atin. Lahat po ito'y galing sa Panginoon. Huwag mong ipagmamalaki na ito'y dahil sa iyong lakas, nakuha mo yan. Ibinigay sa iyo ng Panginoon yan, so you share it, sabi ni David. Chapter 31. Ayan. So nakauwi na itong si David. Nakabalik na sila. Eto na po mga kapatid, kung may ano po dito, wala namang bata na po. Wala. Medyo graphic kasi itong chapter 31. At ang mga Pilisteo ay umahon sa Israel, at ang mga lalaki sa Israel ay tumakas sa harap ng mga Pilisteo. At nangabuwal na patay sa bundok ng Gilboa. Naglaban na ang Israel at Pilisteo. Ano yan eh? Sa kabilang dako, si David nakipaglaban sa mga Amalek, sa mga Amalek pala, hindi pala Pilisteo yung kinalaban niya. Sa mga Amalek, nabawi niya yung mga samsamang at mga kamag-anakan nila, umalis na sila. Sa kabilang dako, sa Jezreel, meanwhile, nakikipaglaban naman yung Israel at Pilisteo. Natalo ng Pilisteo ang Israel. Talo po sila. At hinabol ng panunod ng mga Pilisteo si Saul at ang kanyang mga anak, at pinatay ng mga Pilisteo si Jonathan, si Abinadab at si Melchishua na mga anak ni Saul. Verse 3, pakilagay po. At nang pagbabaka ay lumuhubaha laban kay Saul, at inabutan siya ng mga mamamana, at siya'y totoong nahirapan dahil sa mga mamamana. Alam niyo yung mamamana? Inabutan siya. Nang magkagay sinabi ni Saul sa kanyang tagadala ng sandata, bunutin mo ang iyong tabak at palagpasan mo ako niyaon. Baka dumating ang mga hindi tuling ito at ako'y palagpasan. Tingnan niyo. Mas okay pa rin kay Saul yung mamatay siya ng may honor, yung pride. Kesa mapatay ako nitong mga dituling, ikaw na lang ang pumatay sa akin, yung armor bearer niya, yung tagadala ng sandata. Ano sabi nung binata, nung lalaki? At ako'y kanilang pinahirapan, at ako'y kanilang pahirapan. Ngunit ayaw ng kanyang tagadala ng sandata, sapagkat siya'y totoong natakot. Kahit kinuha ni Saul ang kanyang tabak at nagpakabuwal sa kanyang tabak. Ano ibig sabihin nun? Yung kanyang tabak, siguro, ginanya niya sa lupa, nakapaturo na ganyan, nagkakumpat atras para tumusok sa likuran niya, o pag ganito, kabuwal. Kasi kung mahina ka na, mahirapan ka na iganon eh. Nagpakabuwal na lang siya at nagpakamatay. At nang makita ng tagadala ng sandata na si Saul ay patay, siya naman ay nagpakabuwal sa kanyang tabak at nagpakamatay ng kasama niya. Kaysa naman pahirapan pa ako, ang pinakamahirap kasi sa mga gera, yung leader ay makuha ng hostage ng kalaban. Tapos, gawan ka ng kung ano-ano na hindi ka pinapatay, yung pahirapan ka pa, yung pinakamahirap. Kaya sa Japan, may tinatawag na karakiri. Yung mamatay na lang ako sa sarili kong paraan kaysa pahirapan ako, mapatay ako ng kalaban. Nang makita ng mga lalaki sa Israel na nasa kabilang dako ng Libis at ang mga dako roon ng Hordan, na ang mga lalaki ng Israel ay tumakas, si Saul at ang kanyang mga anak ay namatay, kanilang iniwan ng bayan at nagsitakas at naparoon sa mga Pilisteo na tumataan sa mga yaon. Verse 8. Ayan. Ito po mga kapatid ha. Tignan niyo po maigay ha. Grabe kasi ito eh. At nangyari ng kinabukasan ng mga Pilisteo ay dumating upang hubaran ang mga patay, ay kanilang nasumpungan si Saul at ang kanyang 3 anak na nabuwal sa bundok ng Gilboa. Itong mga Pilisteo talagang karumal-dumal itong mga to. Pagpatay na, hinuhubaran pa nila. Hindi lang kasi armas ang kinukuha nito, pati damit. At kanilang pinugot ang kanyang ulo ni Saul. Hinubad ang kanyang mga sakbat at ipinadala sa lupain ng Pilisteo sa palibot upang ibalita sa mga bayan, sa mga bahay ng kanilang Diyos-Diyosan at sa bayan. So pinugutan ng ulo si Saul, kinuha yung katawan, ipinamalita. At kanilang inilagay ang kanyang sakbat sa bahay ni Astaroth, yung Diyos-Diyosan nila si Astaroth. At kanilang ibinitin ang bangkay niya sa kuta ng Betsan.
Yung kuta, yun yung pader ng Pilisteo. Malaking pader. Alam niyo yung post-it? Diba post-it? So yung katawan ni Saul, ipinost-it dun sa pader. Pinapakita sa bayan, yan si Saul, natalo namin. Dahil yan sa Diyos namin si Astaroth. Yan ang pinapakita nila na sila'y nanalo. Na totoo yung Diyos nila dahil sila'y nagwagi sa Israel. At nang babalitaan ng mga tumataan sa Jabes Galaad ang tungkol sa ginawa ng Pilisteo kay Saul, verse 12, lahat ng matapang lalaki ay bumangon at nagsilakad sa buong gabi at kinuha ang bangkay ni Saul at ang mga bangkay ng kanyang mga anak sa kuta ng Betsan at sila naparong sa Jabes at kanilang pinagsunog doon. Ginawa nitong matatapang lalaki ng Israel, pinuntahan nila ng patago, gabi, kinuha yung mga bangkay, inuwi sa Jabes Galaad, kinrelate nila yung bangkay ni Saul at ng tatlo niyang anak. At kanilang kinuha ang kanilang mga buto at ibinaon sa ilalim ng puno ng tamarisco sa Jabes at nag-ayuno silang 7 araw. Naalala niyo sinabi ko sa inyo yung tungkol sa puno ng tamarisco? Para magkaroon ng karangalan malang si Saul at tatlo niyang anak, doon na lang siya ibinaon sa ilalim ng isang puno ng tamarisco. Kumbaga nilagyan ng honorable burial. Napakarumal-dumal kasi ng ginawa kay Saul at kanyang mga anak. So yun po ang chapter 31. Natapos na po yung aklat ng unang Samuel. Tingnan nyo mga kapatid, 29, 30, and 31. 29, pinauwi si David. Chapter 30, nagbalik loob si David. Chapter 30, si Saul naman ay namatay. Ano po ang naisipaunawa sa atin ng mga kapitulong ito, mga kapatid? Ang pamagat natin, biyaya ng pagbabalik loob. Alam niyo mga kapatid, sa pagbabalik loob ng isang tao o bilang isang mananampalataya, lagi natin tatandaan, ang Diyos nagbibigay ng proteksyon. Kay David, tingnan niyo sa verse 4 ng chapter 29. Pakisubaybayin po ito maigi. Kung si David ay nakasama doon sa paglalakbay ng Pilisteo sa Israel, may chance ba na madamay sa labanan at mamatay itong si David at ang kanyang mga bataan o sila'y mapahamak? Meron o wala? Meron. Paano pinroteksyonan ng Panginoon ang kanyang lingkod sa panahon na yon? Sabi sa verse 4, sinabihan ng mga prinsipe si Akis na pabalikin mo ang taong iyan upang siya'y bumalik sa kanyang dako na yung paglalagyan sa kanya. Ang proteksyon ng Panginoon ay sa iba't ibang kaparaanan. Ginamit ng Panginoon kahit yung mga prinsipe ng mga Pilisteo upang sabihan si Akis at utusan ni Akis si David, bumalik kayo doon. Ganun niya pinaproteksyonan ng kanyang anak. So kayo mga kapatid, pag may ginagawa ang Panginoon sa kanya, parang kakaiba ito. Hindi ito, ang gusto ko pumunta doon sa labanan, pero pinauwi ka. Tandaan nyo, isa itong kaparaanan ng Panginoon. Meron siyang gustong mangyari sa iyo. Pinoteksyonan ng Panginoon si David sa kaparaanan siya ay hindi pinapunta doon sa labanan. Tingnan nyo mga kapatid yung 16:9 ng Kawikaan para maintindihan natin yung aral po na ito. Sabi po sa Kawikaan 16:9, ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon ay nagtutuwid ng kanyang hakbang. Ang gusto ni David pumunta roon, pero itinuwid ng Panginoon ng hakbang mo. Dito ka, David. Dito ka. Gusto ko dito, hindi. Dito ka, anak ko. Ang Panginoon gagawa ng kaparaanan. Gagawa at gagawa para sa iyo ng hakbang upang ikaw hindi mapunta sa landas na dapat na mali. Ganon din sa bagong tipan sa unang Korinto 10:13. Meron po ditong napakagandang talata na madalas po natin nababasa Sa unang Korinto 10:13. Sabi po dito, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yung matitiis ng tao. Tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo tuksuhin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay gagawin ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Gagawa ang Panginoon ng paraan ng pag-ilag. Ang Panginoon gagawa ng paraan para sa isang tao na nalilihis ng landas para sigurado ito magbalik loob sa Kanya. Biyaya ng pagbabalik loob. Hindi mo nararamdaman, pero hinuhulma ka ng Panginoon pabalik sa Kanya.
Tatandaan nyo, kung may nangyayari sa inyong buhay, laging isang sentro, ano ang gusto ng Panginoon sa akin? Dito, hindi pa nakikita ni David kung ano, pero tayo nakapansin na natin dito sa nangyari, may ginagawa ang Panginoon sa kanya. Ano pa ang nangyari kay David sa aral ng biyaya ng pagbabalik loob? Sa chapter 29, verse 9, sabi dito, si Akis daw ay may kakaibang paningin kay David. Ang sabi, ikaw ay mabuti sa aking paningin na gaya ng isang anghel ng Diyos. Biyaya ng pagkakaloob. Alam niyo po ba, pag ikaw ay anak ng Diyos, hindi niyo maitatanggi kahit sa harap ng ibang tao na kayo mabuting tao, matuwid na tao. Kahit ikaw kagaya nun, hindi na dumadalo. Hindi ka aktibo. Pero hindi mo maalis yung salita ng Diyos nasa puso at isip mo pa rin yan. Hindi mo maitatanggi. Kahit ikaw ay nagbabackslide, hindi mo maitatanggi sa sarili mo, anak ka ng Diyos eh. At yung mga tao, may makakapansin pa rin eh. Kagaya ni Akis, backslider ito si David. David, mabait ka eh, hindi ka ganito eh. May nagpapaalala pa rin sa'yo na ibang tao na ikaw talaga ay Kristiyano. Ang Diyos gagawa ng paraan para ipaalala sa'yo kung ano ka talaga. Sa panahon natin ngayon, may Facebook, may social media, makikita ka ng verse. Kung ikaw ay backslider, kahit pa paano maaalala mo yan eh. Kung nagkasakit ka, nandun ka sa, nakahiwalay ka sa Diyos, nagkasakit ka, mararamdaman mo, pinapalo na ako ng Diyos gusto na akong pabalikin mararamdaman mo yun, hindi mo maitatanggi yun. Minsan, may katrabaho ka, di ba Christian ka, di may magaganon sa'yo, ipapaalala sa'yo, mabuti kang tao, Kristiyano ka, kasi gusto ng Diyos magbalik loob ka eh. So yun ang dapat mo makita doon eh. Si Akis, ganun ang ginawa kay David kasi yun ang kaparaanan ng Diyos upang ipaalala sa iyo yung integridad mo, yung kung anong katatayuan mo, gusto ng Diyos magbalik loob kay. Kaya pagdating sa 30, merong isang pangyayari na nagbigay ng ultimatum kay David para siya magbalik loob. Una, ginamit sa kanya para magbalik loob, sabi, upang siya'y magbalik sa kanyang lugar. Sabihin, bumalik ka sa paglilingkod sa Panginoon. Sinabi niya, may ginawa naman, tao naman, yung hari naman. Matuwid ka eh. Wala ko nakitang kasamaan sa iyo eh. Hindi pa rin. Ngayon, gumamit na ng negatibong bagay yung Panginoon doon sa kuta niya upang pabagsakin ang kanilang kalooban at doon nagbalik loob si David. Ano ang kanyang reaksyon? Sa 36 ng unang Samuel, sabi, nagdalamhating totoo si David. At sa magitan ng pagdadalamhati ni David, si David ay nagpakatibay sa Panginoon. Para makapagbalik loob ka sa Panginoon, minsan kailangan makaramdam ka ng sakit, ng hirap. Pero dapat tama ang iyong reaksyon. Hindi ka kasi makapagbalik loob sa Panginoon kung ang reaksyon mo negatibo ukol sa mga bagay na nangyayari sa iyong buhay. Magpakalakas loob ka sa Panginoon. Tapos, 38, sumangguni si David sa Panginoon. Ang pangalawang paraan para magbalik loob sa Panginoon, magpakalos loob ka at sumangguni ka, makipag-usap ka sa Panginoon. Huwag mong sarilinin. Ibigay mo sa Panginoon, I surrender now. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Diba? Because your goodness is running after me. Yung kabutihan ng Diyos ay laging sumusunod sa iyo. Hindi mo malilimutan yun. Lord, napakabuti mo sa akin. Kahit hindi ako tapat ng mga panahong ito na ako'y nasa Pilisteo, tapat ka pa rin sa akin at binabalik mo ako sa iyo. Ganun ang Panginoon. So tayo, ito ang maging reaksyon natin. Lord, I surrender to you. At ano mangyayari kapag ikay nagbalik loob sa Panginoon? 30:19 po ng unang Samuel. Ang sabi, walang nagkulang sa kanila kahit maliliit o malaki man, kahit anak na lalaki o babae man, kahit samsam man, kahit anong bagay man na nakuha sa kanila, ibinalik na lahat kay David. Yung pananampalataya mo sa Panginoon ay magsasabi sa iyo, Lord, yung pangako mo na dapat makukuha ko,
na buhay na walang hanggan, na makasama mo ako sa paraiso. Hawak ko na uli. Nasa akin na. Hindi na ito mababawi kahit kailanman. Ibinigay mo sa akin ito. Mababalik sa iyo yung pagkakataon. Kasi ang isang tao, pag hiwalay sa Panginoon, nasa kanya ba ang pagkakataon? Sa pangako, pero pag nagbalik loob ka sa Panginoon, mababalik sa iyo ng Panginoon yung salita ng Panginoon, doon lang naman eh. Kailangan mo lang naman hawakan at yakapin eh. So pinuntahan niyo ni David at kinuha niya. Kayo mga kapatid, puntahan ninyo, yakapin ninyo ang pangako ng Panginoon. Huwag niyong bibitawan sapagkat ito'y iyong buhay. Yun ang salita ng Panginoon. Magbalik loob tayo sa Panginoon. Meron tayong tinatawag na ganap na restoration o ganap na pagbawi ng Panginoon. Sa chapter 31, ano yung mga aral natin makukuha? Ang pagbabala sa hindi pagbabalik loob. Si Saul, kung may biyaya sa pagbabalik loob, sa chapter 30, nagbalik loob si David, may biyaya siya natanggap, nabalik sa kanya lahat ng bagay, it was all restored. Sa hindi magbabalik loob, ito naman ang mangyayari. Chapter 31, si Saul, hindi nakapagbalik loob sa Panginoon. Ano nangyari sa kanya? Sabi po doon, sa 31:4, nang magkagay si Saul at ang kanyang tagadala ng sandata, nang magkagay sinabi ni Saul sa kanyang tagadala ng sandata, bunutin mo yung tabak at palagpasan mo ako niyaon. Kaya kinuha ni Saul ang kanyang tabak at nagpakabuwal sa kanyang tabak. Kamatayan ng kahantungan ng hindi magbabalik loob sa Panginoon. Sigurado yun. Huwag kayong magdadalawang isip na hindi. Ang Diyos is pag-ibig. Hindi niya hahayaan ako na sa impyerno. God is love eh. Diba? Gagano pa yan. Mga katwirang pa yan. Ang Diyos, tandaan nyo, pag-ibig. Gaganon pa yan. Pag-ibig ng Diyos, hindi ako hayaan mapunta sa impyerno. Kahit nandito ako, hindi. Mahal ako ng Diyos. Pero tandaan nyo, ang Diyos makatarungan. Sinabihan ka na ayaw mo, kamatayan ang kahantungan mo. Bakit? Sa 6:23 po ng Roma, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sigurado yun. So si Saul, ang naging kabayaran ng kanyang hindi pagbabalik loob ay kamatayan. Ano pa? Sa 36 po ng unang Samuel, 31:6 ng unang Samuel, gayon namatay si Saul at ang kanyang 3 anak at ang kanyang tagadala ng sandata, pati yung kanyang mga pamana na wala. Ano ibig sabihin pamana? Yung anak niya, yun yung magmamana ng kanyang kaharian, di ba? Pati yun nawala. Sabi kasi ng Panginoon doon sa 30:19 ng Deuteronomio, nabasa po natin ito sa pangaral. Aking tinatawag sa iyo na saksi ang langit at saksi sa iyo sa araw na ito. Piliin mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. At tinatawag ang langit at lupa na pinakasaksi laban sa iyo sa araw na ito. Na aking ilalagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan. So mamili ka. Pinili ni Saul, kaysa sa panahon na siya ay bagsak, ano pinili niya? Mamatay. Dapat, ang reaksyon mo, pag ikaw ay bagsak, piliin mo ang Diyos, kagaya ni David. Bagsak siya eh. Pero pinili niya, mamatay na lang. Buhay at kamatayan. Pagpapalat ang sumpa, piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Ikaw at ang iyong binhi. Kung pinili siguro ni Saul yung buhay, pati yung binhi niya, yung mga anak niya, madadamay eh. Ano pinili niya? Yung mamatay. Kaya pati binhi niya kasama. So sa atin mga kapatid, dito sa Aklat po ng Gawa, Kapitulo 16, talatang 31, meron pong naging tanong dito. Ang sabi, maganda po ito, napakinggan po natin, i-press pa sa isip ko po itong talata na ito. Sa 16:31, simulan natin sa 30. At sila yung inilabas at sinabi, mga Ginoo, anong kinakailangan namin gawin upang maligtas? At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus
at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. So pag pinili mo ang buhay, maliligtas ka, ikaw at ang iyong binhi, at isang bahayan mo madadamay sa iyo. At ano sabi po dito? 33. At sila'y kinuha ng oras ng iya o ng gabi at hinugasan ng kanilang latay at pagdakay binautismuhan siya at ang buong sangbahayan niya. So pinili nila ang Panginoon, nagpabautismo, pati yung sangbahayan niya, nagpabautismo rin. So pag pinili mo ang buhay, pati pala kamag-anakan mo, pipili din eh. So piliin niyo mga kapatid na kayo manatili sa Panginoon. Hindi man ngayon, pero sambahayan niyo makakapansin yan. Pabuting tao ito kasama namin. Sasama na ako dyan. Kung kayo mismo mga kapatid, humiwalay sa Panginoon, ano kayo sabihin ng sambahayan mo? Kung ikaw ay nananatili, ano sasabihin din ng sambahayan mo? Manatili ka sa Panginoon. Para yung sambahayan mo, madamay sa iyo. Manatili ka sa Panginoon. Ngayon mga kapatid, sa pagtatapos po nitong unang Samuel, chapter 29, 30, and 31, meron po dito isang bayan na tinatawag na Siklag. Yung Siklag, yun yung bayan ni David na sinunog, wala na siyang babalikan. Tayo mga kapatid, meron din bang Siklag sa ating buhay? Hindi man bayan, pero minsan meron tayong pagkabigo na nangyayari. Anong reaksyon natin pag nagkaroon tayo ng pagkabigo? Balik loob tayo sa Panginoon. Pero meron po ditong isa pang dapat mapansin natin mga kapatid. Si Saul, nung inutusan ng Panginoon sa pagitan ni Samuel na patayin yung Amalek, hindi niya pinatay lahat. Pagdating natin sa ikalawang Samuel chapter 1, yung kabuuan po ng pangyayari, meron pong isang taga-Amalek, ikalawang Samuel chapter 1, may taga-Amalek na tuluyang pumatay kay Saul. Kasi nung si Saul nagpakabuwal sa espada, hindi pa naman talaga siya namatay noon. Agaw buhay pa lang siya. Meron pong isang lalaki doon na ang sabi, siya yung nakakita kay Saul, agaw buhay, tapos siya na yung tumapos talaga ng buhay ni Saul at kinuha niya yung kagamitan ni Saul at nagpunta kay David. Tapos nung patay na si Saul, tsaka na lang siya pinuntahan ng mga Pilisteo para pugutan ng ulo. Ganun po yung totoong nangyari, hindi na nakumpleto dito sa chapter 31. Ano yung aral doon? Yung bagay na ayaw mong iwanan na kasalanan, pagdating ng panahon, yun yung papatay sa'yo. Sabi ng ni Samuel, patayin mo lahat ng taga-Amalek, nagtira ka. Yung masamang ugali mo, yung negatibong pag-iisip mo, yung kasalanan, kahit maliit yan, ayaw mong iwanan, pagdating ng panahon, yan yung papatay sa inyo. Tandaan nyo. Sapagkat ang maliit na kasalanan, pag naipaglihi, ay mamumunga ng kamatayan. Ayon po sa unang, sa Santiago, sa aklat po ng Santiago, Kapitulo 1. May isang bata po doon, ang sabi, lagay mo na lang po doon sa verse 10. Sa verse 10 po niyan. The very thing na ayaw mong iwanan na masamang ugali mo, na kasalanan, na masamang ginagawa mo, inire-reserva mo, pagdating ng panahon, yun ang papatay sa inyo. Kaya pagdating ng panahon, gusto ng Panginoon, pagdating sa panahon dito sa bagong tipan, inuulit sa atin, magbagong buhay tayo, ibigay natin lahat sa Panginoon, we surrender to the Lord, magbalik loob tayo sa Panginoon. Huwag tayong magtitira ng masamang ugali sa ating puso. Kailangan ng puso natin na nanagana sa salita ng Panginoon. Pag meron kang itinira, sabi po dyan, so nasa Santiago ka na, no? Pag sa Santiago, ang natin, sa Kapitulo 1, sa 7 po, ayan. Dito po sa 6. Sabi, ngunit humingi siyang may pananampalataya at walang pag-aalilangan sapagkat yung nag-aalilangan ay tulad ng isang alo sa dagat ay tinutulak ng hangin at pinapadpad sa magkabi-kabila sapagkat huwag isipin ng tao na
taong yaw na siya ay tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga lakad. Mapalad ang tao na nagtitiis ng tukso, sapagkat pag nasubok sa kanya, siya tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Meron po dito mga kapatid, kung maipaglihina ay namumunga. Kalagay din po dito yun sa Santiago. Kaya mga kapatid tayo, huwag pong magpitira ng kasamaan ng loob sa ating puso. Minsan, yung hindi pagpapatawad, pagdating ng panahon, uusigin kayo niyan. Haharap tayo sa harap ng Panginoon. Tapos meron ka pang hindi pa nakapatawad sa iyong puso. The very thing na ayaw mong bitawan sa iyong puso, yan ang papatay sa iyo pagdating ng panahon. Kagaya kay Saul. Sa huling talata po ng ating pag-aaral po dito sa unang Samuel. Chapter 30, verse 6. At nagdalang ating totoo si David sapagkat pinagsalitaan ng bayan na batuhin siya. Kayo mga kapatid, pagdating ng panahon sa pagsubok, bagsakan na, meron ka pang kasamahan mismo, sabi dito, yung bayan meron ka pang kasamahan mismo na magbabato sa iyo ng maraming bagay upang ibagsak ang iyong kalooban. Hindi yung mismong tagalabas sa pananampalataya, kasamahan mo mismo. Pero anong dapat mong gawin? Huwag kang hihiwalay sa Panginoon. Magpapakatatag ka sa Panginoon. Ang pagbabalik loob sa Panginoon ay hindi sa paningin ng tao, kundi sa paningin ng Diyos. Tumuloy ka, makipag-usap ka sa Panginoon, hingin mo sa Kanya ang kalakasan ng loob. Sa pagbabalik loob mo sa Panginoon, ito yung maghahatid sa iyo ng buhay na yung hinahanap, yun yung buhay na kasama ng Panginoon. Kapag nagbalik loob ka sa Panginoon, dadating sa iyong puso yung unawa na sasabihin mo pagdating ng panahon, Lord, salamat po, nalampasan ko yung mga bagay na yun. Kasi kung hindi ko nalampasan yun, nasan kaya ako ngayon? Kung hindi ka nagbalik loob sa Panginoon, anong ituturo ko sa aking mga anak pagdating ng panahon? Noon, nagbatigas ako, o sasabihin mo sa anak mo, mga anak, ito nangyari sa buhay ko, buti nagbalik loob ako sa Panginoon. Dadating ang panahon, may mga kasalamuha kang ibang tao, may bababahagian ka ng salita ng Panginoon, kapareho tayo. Nagpakasama din ako, pero nakapagbalik loob ako sa Panginoon. Dadating ang panahon sa iyong buhay, sa harap mismo ng Panginoon, sasabihin mo, Lord, salamat po. Bagaman sa panahong hindi ako naging tapat sa iyong paningin, na natili kang tapat sa akin at hindi mo ako binitawan. Salamat, Panginoon, at ako'y nagkaroon ng pagkakataon na makapagbalik loob sa iyo. Higit pa sa sasabihin ko sa aking anak, higit pa sa sasabihin ko sa aking pamilya, higit pa sa sasabihin ko sa lahat ng tao makakasalamuha ko, kundi yung sasabihin ko sa iyo, Panginoon, na salamat po at hindi mo ako binitawan sa panahon na aking pangangailangan. Na nanatili kang tapat, bagaman ako'y hindi tapat. Nanatili kang tapat sa akin sa panahon ako'y nagkakasala. Nanatili kang nagpapabalik loob sa akin sa iba't ibang paraan upang ako'y huwag mahiwalay sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat, Panginoon, na pinagbalik loob mo ako sa iyo. At iyon ang biyaya ng magpapabalik loob sa ating mahal na Panginoon. Ito ang itinuturo ng 29, 30, and 31 ng unang Samuel. At sa kabuuan po ng unang Samuel, itinuturo po sa atin sa buhay ng isang Kristiyano, mararamdaman natin ang iba't ibang hamon sa buhay. Ngunit ang Panginoon na nanatiling tapat sa bawat isa sa atin na hindi tayo bibitawan. At purihin ang ating mahal na Panginoon. Nakatapos tayo ng isang aklat na chapter by chapter po ay ating binasa ang mga talata at pinag-aralan natin ang mga aral na nakapaloob po sa unang Samuel, nasulat ni Samuel sa Lumang Tipan. Purihin ang ating mahal na Panginoon, tayo po'y sama-samang manikluhod at manalangin.